Mag-ingat ka pag pupunta ka sa bahay ng Diyos, paglalapit sa harap niya. Mas mabuting makinig at sundin siya, kesa sa mag-alay doon ng offering galing sa mga bobo, kasi di nila alam na masama ang ginagawa nila. Huwag kang basta-basta pag nagsalita. Mag-isip ka muna bago ka magbitiw ng salita sa harap ng Diyos, kasi nasa langit siya at nasa lupa ka naman, kaya mag-ingat ka sa pagsasalita. Pag madami kang inaalaala, mananaginip ka ng masama. At pag madami kang sinasabi, makakapagsalita ka ng kabubuhan. Pag nag-promise ka sa Diyos, tuparin mo agad yon, kasi hindi siya natutuwa sa mga di nag-iisip. Gawin mo ang pinangako mo. Mas mabuti pang huwag ka nang mag-promise kisa mag-promise ka at di yun tuparin. Huwag mong hayaang magkasala ka dahil sa bibig mo, at kailangang sabihin sa priest na nagkamali ka lang. Bakit mo gagalitin ang Diyos sa mga salita mo at hahayaang wasakin ang mga pinagpaguran mo? Kahit lagi kang nananaginip ng gising, may mga bagay na di mo maipaliwanag at may mga sinasabi kang salita na walang kwenta. Dapat mo pa ding igalang ang Diyos. Magsalita ng may pag-iingat. Sa ibang salin ng Ecclesiastes Kabanatang 5, Talatang 2 ay ganito ang sinasabi: Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Ayan, isang babala sa atin na mabilis ang pagsagot, pagsasalita ng hindi po napag-isipan. Ang mga salitang sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa ay nagpapaalaala sa atin ng napakalaking agwat o pagkakaiba ng karunungan ng Diyos sa pangunawa ng tao. Humihimok ito sa atin na lumapit tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba, paggalang, at sa halip na magsalita o mangako ng padalos-dalos at manalangin ng sobrang daming panalangin without sincerity, si Solomon ay tinuturuan tayong makipag-usap ng may paggalang at magsalita ng may kabuluhan sa harap ng ating Panginoong Diyos. Bagamat hindi ipinagbabawal ng Biblia ang mga panata o pangako, nililinaw na ito ay may mga panganib. Ang sabi doon sa talatang 2 ng Ecclesiastes, Kabanatang 5, huwag kang magmadali sa iyong puso na magsalita ng anuman sa harap ng Diyos. Yung sinasabi ditong huwag magmadali ay yung bang hindi mo pinag-isipan kung kaya mo talagang sundin o tuparin ang iyong salitang binitawan. Inisa-isa sa aklat na mga bilang, Kabanatang 30, ang mga regulasyon sa paggawa ng vow o panata. Ang pangunahing isyu ay kapag ang isang tao ay nangako sa harap ng Panginoon, hindi niya dapat sirain ang kanyang salita, kundi dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang sinabi. Yan ay sang-ayon sa aklat ng bilang, Kabanatang 30, Talatang 2. Kaibigan, hindi hinihiling ng Diyos ang sinuman na gumawa ng panata o pangako sa Kanya. Ngunit inaasahan niya ang katuparan ng mga panata na ginawa, mga salitang ating binitawan. Inaasahan niya ang pagtupad sa mga salitang yon. Sa Kabanatang 5 pa rin ng Ecclesiastes, Talatang 5 naman, mas mabuting huwag kang manata o mangako kaysa gumawa ng isa at hindi ito tuparin. Manahimik ka na lang, ang ibig sabihin ni Solomon, huwag ka na magsalita, huwag ka na mangako, at yung iniisip mo, tuparin mo sa harap ng ating Panginoon. Itinuturing ng Mosaiklo ang padalos-dalos o hindi pinag-isipan ng mga panata na kasalanan at gumawa sila ng probisyon para sa mga ito. Sa Levitico Kabanatang 5, Talatang 4 hanggang 5, tingnan din o pwede mo ring basahin ang mga bilang, Kabanatang 30, Talatang 6 hanggang 8. Kaibigan, siniseryoso ng Diyos ang ating mga salita. Sa Ecclesiastes, ang mangangaral o si Solomon ay nagbigay ng matalinong payo.
kaya't kaunti lamang ang iyong mga salita. Kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos, kapag tayo ay nananalangin o kaya ay sa iba, dapat nating kilalanin ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Sa pagpapatuloy sa talatang 2 ng kabanatang 5 ng Ecclesiastes, ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't ang iyong mga salita ay kokonti. Seryoso. Sincere ang ibig sabihin ni Solomon. Sa panalangin ng Panginoon, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na gumamit ng mga simpleng salita na kumikilala kung sino ang Diyos at humingi sa Kanya ng ating mga pangangailangan na may pagtitiwala sa Kanya na ipagkakaloob iyon. Sa halip na mga mabubulaklak na mga salita upang pahangain ang ating ang mga nakikinig sa ating panalangin o kumbinsihin ang Diyos na tulungan tayo at sagutin ang ating mga panalangin at pakiusap. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, dapat tayong lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Sangayon sa Mateo Kabanatang 6, Talatang 6. Kaibigan, naririnig ng Diyos ang ating mga salita. Gayunpaman, alam niya kung ano ang ating kailangan. Kaya hindi tayo dapat gumawa ng mga walang laman na mga pangako sa pagtatangka na makipagtawaran sa lumikha ng sansinukob. Madalas nating naririnig, lalo na sa mga taong may karamdaman na pagalingin lamang sila ng Diyos. Maglilingkod sila sa kanilang buong buhay. Ipagkakaloob nila ang kanilang mga pag-aari. Ngunit kapag magaling na, nakakalimutan ang kanilang pangako. Si Apostol Pablo sa Galacia Kabanatang 6, Talatang 7 ay ganito ang kanyang sinabi, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kaibigan, ang ating mga salita ay dapat nating panghawakan at gawin sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong magpadalos-dalos ng ating mga pangako at ng ating mga salita sa harap ng ating Panginoon at sa harap ng ating kapwa. Kaibigan, may nabitiwan ka na bang pangako sa Diyos at sa ibang tao? Sa iyong palagay, bakit siniseryoso ng Diyos ang ating mga binibitiwang salita?